Okay, so magre-repair tayo ng washing machine na Eureka. So iikutin muna ito bago gumana o tuluyang umikot. So check po natin kung bakit. So plug in natin. Plug in na yan. So ito okay. Number 3. So ikutin natin. So yan. So gumagana siya. So ang problema nito ay capacitor. Dahil umuugong lang siya. So ibig sabihin wala yung kuryente na pumapasok sa kanya. Hindi niya mapatakbo. So guys, palit tayo dito ng capacitor. So guys, nabuksan ko lang itong washing machine. So ito yung motor niya. Ito yung motor. Tapos yung wire. Hanapin natin kung saan ang capacitor. So ito capacitor, bali 9 plus 4 microfarad. So positive, negative 5%. Okay, so check na dito. So guys, puputulin lang natin yung wire dito. Okay. Wow, laki. So ito na yung capacitor ng washing. So guys, tatandaan lang natin pag nagputol tayo dito, wag nating isagan dito tayo magputol para mayroon tayong reference, kumbaga, para hindi tayo maglito pag nagbalik na ng capacitor. Okay, cut natin dito. Parang isa, kasi yung isa naman. Okay. So yan, putol na. Okay, so ito na yung ating capacitor. Putol na. So check natin yung ating microfarad kung meron pa bang reading. Okay, so guys, nabalatak na yung dulo ng wire. So set lang natin yung tester sa capacitance. So dito na select. So yan, so yan, naka-capacitance tayo. So titesta natin. Hindi ko ma-check ng pakita sa inyo ng ayos ko lang, wala mo yung picture. Teka lang, i-kabit ko na mismo yung T-spin. Okay, so guys, i-connect ko na. So ito, nalikot. So yan, wala na siyang reading. Wala, nawawala. So
talaga yung problema guys, capacitor. So kahit kung wala naman kayong tester sa bahay nyo, pwede nyo gawin to. Huwag na kayo mag tester pagka ganito yung problema. Okay, so kailangan natin magpalit ng capacitor. So guys, ito na yung aking nabiling capacitor. Yan. So 10 microfarad, 450 volts. Okay. So ito yun guys. So yan, 10 microfarad, positive negative 5%. Okay. So testerin muna natin ito. Yan. Tester muna natin. So yan, 10.4542. So okay, kabit na natin. So dito natin kakabit yan sa nating pinagtanggalan. Tatanggalin natin ito. Okay. So guys, ito na nga, ikinabit ko na. So dito pa rin naman sa dati niyang pinagtanggalan. Okay. So iayos ko muna itong wire bago natin pandarin. So guys, inaayos ko na yung mga niya, wire. So ito yun, yung ating ikinabit dito. So ito na ating bago. Pandarin natin ito. Okay, sasaksak ko na. So, kita natin. So, guys. Ikot na. So, ganun lang guys. Kadali magpalit ng kapasa o mag-troubleshoot ng iniikot bago gumana. Sana guys may natutunan kayo sa tutorial ito. Paki-subscribe na po na aking maraming salamat po.